Imaginein mo sobrang torpe at mahiyain mong tao, ibinili ka ng mayamang magulang mo ng maganda at balingkinitan na girlfriend. Wow! Payag naman si Miss Beautiful dahil kailangan niya mabayaran ang mga utang niya. Pero ano ito, parang sumusobra na sa limitasyon at imbis na tumigil, lalo pa kayong nag-enjoy sa isa't isa. Panoorin mo anong nangyari sa No Hard Feelings 2023. Sa Montauk, New York, lumabas si Maddie upang awatin si Gary na ex-boyfriend at truck operator dahil hinahatak nito ang kanyang sasakyan. Hinahatak ng bangko ang sasakyan dahil sa utang na buwis ng bahay na minana niya sa kanyang nanay. Ang tanging trabaho lamang Maddie ay ang pagiging waitress at ang sideline na pagiging Uber driver. Pag nawala pa ang kotse lalo siyang mahihirapan makabayad ng utang. Galit si Gary kay Maddie dahil iniwan siya. Inuuto ni Maddie si Gary na kunwari mahal niya pa rin ito. Noong una naniwala si Gary pero nung nakita niya ang lalaki sa bahay ni Maddie, sabi ni Maddie pinsan niya daw. Pero gumapang ang kamay ng lalaki kaya tinangay ni Gary ang kotse. No choice si Maddie kung di mag-rollerblades papasok ng trabaho. Sa kalsada, nakita niya ang truck ni Gary habang bumibili sa tindahan si Gary. Sinubukan niya agad ipuslit ang kotse paalis ng truck pero nakalimutan niya tanggalin ang cable. Nahuli tuloy siya at isinumbong sa pulis. Pinayaran ng kaibigan niya ang piyansa at pumasok na siya sa trabaho. Sa trabaho hindi pa sila bukas pero nag-order na ang isang customer. Nagkagulo tuloy sa loob, pinagalitan siya ng manager at inutusan siya palabas. Sa labas, nagrereklamo si Maddie sa buntis na kaibigang si Sarah at asawa nitong si Jim. May nakita silang kakaiba sa internet. Dalawang mayamang magulang ang naghahanap ng girlfriend para sa binatang anak. Sa loob ng buong bakasyon ang kabayaran ay isang bago at magandang kotse. Nagdesisyon patulan ni Maddie ang trabaho kahit matanda na siya. Kinabukasan nag-rollerblade si Maddie papunta sa bahay ng mayaman pero nahirapan dahil paakyat ang kalsada at may hagdanan. In-interview siya ng mag-asawang Becker at nagdalawang isip sila dahil 32 na si Maddie. Pero nakumbinsi sila ni Maddie na kailangan nila ng matandang babae para may experience na at marunong sa relasyon. Para mag-matured ang binata, nagustuhan ng mga Becker ang sitwasyon at ipinaliwanag. Ang anak nilang si Percy ay mahigit 19 years old. Sa Facebook lang siya nakikipag-usap, hindi siya umiinom, hindi siya nakikipag-party. Nag-aalala ang mag-asawa na inutil ang anak, gusto nila mag-matured ang anak bago mag-college. Tanggap na si Maddie pero dapat hindi malaman ni Percy ang totoo. Matapos hiramin ni Maddie ang sasakyan ni Jim, nagpaganda siya at pumunta sa animal shelter kung nasaan si Percy. Nakikipagharutan kunwari gusto niyang mag-ampon ng aso, nagpakita si Percy ng aso pero tuloy lang sa paglalandi si Maddie. Pumunta sila sa opisina para mag-fill up ng form, naupo si Maddie sa sirang upuan na bumababa. Tuloy ang paglalandi ni Maddie habang ini-interview siya ni Percy, naiilang tuloy si Percy at tinapos ang interview. Tuloy sa paghaharot si Maddie at inalok ang binata ihatid pauwi sa bahay nila. Nagtaka si Percy paano alam ni Maddie ang address niya. Sinabi ni Maddie nakasulat sa bag niya. Pumasok ang katrabaho ni Percy na si Crispin para mag-imbestiga. Kailangan na umuwi ni Percy at sinundan siya ni Maddie sa labas. Ipinasok ni Maddie ang bisikleta ni Percy sa sasakyan. Inalok niyang ihatid ang binata at kinuha ang bisikleta para hindi makatanggi. Habang nasa kalsada ginagawa ni Maddie ang lahat para makipag-usap, nag-joke pa na hostage niya si Percy. Dahil narinig at mga kuyagot sa likod ng kotse nagsimula tuloy matakot si Percy. Noong lumiko sila sa ibang kalsada humingi ng tulong si Percy. Dinakma ni Maddie ang cellphone at pagdating sa bahay ni Maddie, akala ni Percy kinidnap talaga siya ng dalaga kaya binaril niya ng pepper spray sa mata. Umiiyak sa sakit si Maddie at sinabing napopogian lang siya talaga sa binata. Hindi makapaniwala si Percy kaya tinulungan niya hugasan si Maddie ng tubig. Nagkasundo silang magkita bukas para sa mas maayos na date. Kinagabihan, naghihintay si Maddie sa bar nang pumasok si Percy nakapormal pero naka-shorts dahil mainit. Tinanong ng waitress ang order at gusto ni Percy ng soft drinks, pinalitan ito ni Maddie ng cocktail. Noong dumating ang order dinura agad ni Percy ang ininom. Pinwersa siya ni Maddie uminom pa para handa pagdating ng college. Sinubukan ni Maddie makipag-usap pero mahiyain talaga si Percy. Biglang nang istorbo ang ex-boyfriend ni Maddie. Ipinagmamalaking ikakasal na at inaasar si Maddie, gumanti naman ng insulto ang dalaga. Lumabas sila para maglakad sa dalampasigan. Inalok ni Maddie lumangoy sila ng sabay pero ayaw ni Percy at nagtalo sila. Para makumbinsi naghubad si Maddie at nag-swimming sa tubig. Dahil ayaw maiwan sumunod naman si Percy at niyakap siya ni Maddie para akitin. Biglang may dumating na lasing na kabataan at ninakaw ang mga damit nila. Sumigaw si Maddie pero hindi nakinig ang mga lasing.
Hinabol niya ang mga lasing at sinabuyan ng buhangin at ginulpi. Natadyakan siya ng isa sa mga lasing pero nakaganti kaagad si Maddie. Takot na umalis ang mga lasing at bumalik si Maddie kay Percy. Hindi niya nagustuhan ang karahasan ni Maddie. Sinabi ni Maddie na self-defense lang ito at kailangan din ni Percy tumapang. Sinubukan ni Maddie makipag-TikTok, ayaw ni Percy at gusto niya magkakilala muna sila ni Maddie. Ninas si Maddie at umalis ng tubig at nagbihis. Sumakay siya ng kotse, dala ang gamit ni Percy. Sumunod si Percy at kinukuha mga gamit. Damit lang ang naibigay ni Maddie at naiwan ang cellphone tapos nagmaneho. Hamarang si Percy sa harap ng sasakyan at kinukuha ang cellphone pero walang pakialam si Maddie at nagmaneho habang nasa bungad si Percy. Nang mapunta sa highway, nahuli sila ng mga pulis. Nag-aalala baka mawalan pa ng lisensya, para makatakas lumusot siya sa delikadong riles ng tren. Pagtapos, umuwi sila kina Maddie, kung saan sumayaw siya kay Percy. Inutusan niya paluan siya pero tinadyakan lang siya ni Percy. Sumunod, sa hita naman ng binata pero nabigatan si Percy at nagpalit sila ng pwesto, para tuloy baby. Tapos inalok ulit ni Maddie mag-TikTok si Percy. Gusto rin ng binata pero kinakabahan dahil walang karanasan. Biglang nanggati si Percy, tinignan ni Maddie ang likod niya at nakitang puro pantal dahil sa anxiety. Tinulungan naman siya ni Maddie na gamutin ang balat. Dahil may tiwala na, inamin ayaw niya talagang maging mahiyain kaso puro internet friends lang meron siya. Kwento ni Maddie, dito na siya lumaki sa bahay habang inaalagaan ang nanay, may ibang pamilya ang tatay niya. Pagtapos nagkasundo silang mag-date muna bago mag-tiktukan. Magkasama na sila madalas, sa animal shelter, kahit sa arcade kung saan may inaway silang bata kaya pinalaya sila. Nag-enjoy sila, nagiging komportable na ang binata. Sa arcade bumili sila ng mga laruan, nagkwentuhan sila at binahagi ni Maddie. Nagpadala siya ng sulat sa tatay pero hindi tinanggap. Sa wakas lumakas na ang loob ni Percy at hinalikan si Maddie. Tapos naglakad sila, nakita nila ang dating yaya ni Percy na si Jody na isang lalaki pala. Napansin ni Jody ang frisbee at binato para kunin ni Percy. Tinanong ni Jody ano ang balak ni Maddie sa binata, inaakusahan pera lang habol. Sabi ni Maddie interesado talaga siya sa binata at inaaway si Jody. Nung bumalik si Percy, kunwari bati silang dalawa. Ilang araw ang lumipas, may lalaking kumatok kina Maddie. Sabi ng lalaki magkaklase sila dati pero hindi maalala ni Maddie. Ang totoo, nandoon ang lalaki para sa bahay ni Maddie, ayaw isuko ni Maddie at pinalayas ang lalaki dedma sa pananakot. Noong gabi, sinundo ni Percy si Maddie para kumain sa mamahaling restaurant, katumbas ng senior prom nila. Nagpalitan pa sila ng bulaklak, nag-enjoy sila sa restaurant. Inamin ni Percy ayaw niya napapansin sa eskwela para iwas matukso at pagtawanan. Sagot ni Maddie sobrang galing kaya ni Percy. Napansin ni Maddie ang piano at kinumbinsi si Percy na tumugtog. Magaling siya at kumakanta pa, parang OG Alcacid ang datingan. Nagustuhan ng mga tao sa restaurant at nagpalakpakan habang bumabalik siya kay Maddie. Sobrang hanga si Maddie sa talent niya. Naantala sila ni Natalie na family friend at kasabay ni Percy sa college. Sobrang magkasundo ang dalawa at nagsimulang magselos ni Maddie at sinusubukan paalisin si Natalie. Inimbitahan ni Natalie si Percy sa college party. Ayaw ni Maddie pero sagot ni Percy, titignan niya. Pag-alis ni Natalie, kinuwento ni Percy ang plano sa college at pwede sila magkita kada weekends. Pero sabi ni Maddie ayaw niya long distance relationship, para kay Maddie pansamantala lang ang relasyon. Nasaktan si Percy at umalis. Sinundan agad siya ni Maddie sa limousine pero naupo sila nang magkahiwalay at naglasing si Percy. Napansin ni Maddie iba ang pinuntahan nila. Pinaliwanag ni Percy ito ang party ni Natalie. Si Maddie ang nag-udyok sa kanya pumunta ng parties kaya kung ayaw ni Maddie pwede na siyang umuwi. Huminto ang limousine at pumasok si Percy sa party, nalaglag ang bulaklak niya. Pagtapos magdalawang isip, sumunod si Maddie sa loob pero hindi siya makita. Nagtanong-tanong si Maddie, pero hinuhusgahan siya ng mga kabataan dahil matanda na siya para sa party at tinatakot siya gawing viral sa social media. Nalaman niya sa dalawang babae, pumasok si Percy at Natalie sa kwarto. Nag-aalala na ibang babae ang kasama mag-TikTok, umakyat si Maddie at tiningnan lahat ng kwarto. Nagtataka walang milagrong ginagawa ang mga kabataan. Isang pintuan ang nakakandado, bumwelo siya at binukas ang pinto. Magkasama si Natalie at Percy at walang short. Sabi ni Natalie wala nangyari dahil lasing si Percy. Inamin ni Percy may iniinom siya. Pilit pinasukan ni Maddie si Percy pero gamot lang sa hangover ang ininom.
Dumating ang may-ari ng bahay at inaway si Maddie dahil masyado na siyang matanda para makisali. Ayaw ni Percy inaaway si Maddie at sinubukan niyang suntukin ang matanda. Nakaiwas ang lalaki at si Maddie ang nasuntok sa leeg. Lumayas sila sa party. Dumante si Percy kay Maddie habang nag-uusap at nagsusorry. Tapos sabi ni Percy handa na siya at naglabas ng thrust. Habang tinuturuan ni Maddie buksan, inamin ni Percy mahal niya si Maddie. Hindi komportable si Maddie at sinabing bukas na lang dahil lasing si Percy. Naunawaan naman ni Percy at natulog na lang kay Maddie. Kinabukasan maganda ang gising ni Percy at pansin ito ng magulang niya. Sabi ni Percy gusto niya magkaroon ng sariling lisensya para naigagala ang girlfriend niya. Natuwa naman ang mag-asawa, nag-iba ang ihip ng hangin nang sinabi ni Percy sa Montauk na lang siya magka-college para hindi na lumayo. Pinapunta ng mag-asawa si Percy sa kotse tapos tinawagan si Maddie na gustong kanselahin ang sitwasyon dahil napapamahal na si Percy. Sang-ayon ang mag-asawa at ibibigay pa rin ang kotse. Pero ang huling gagawin niya ay makipaghiwalay at kumbansihin si Percy sa Princeton mag-college. Habang nag-uusap sina Maddie, pinakikialaman ni Percy ang kotse. Aksidenteng nakonekta ang sasakyan sa tawag at narinig niya ang pinag-usapan ng magulang. Nasaktan siya nung nalaman niyang binayaran pala si Maddie para makipag-date. Pagtapos mapag-isip, inimbitahan ni Percy sa Maddie mananghalyan at nagulat ang mag-asawa sa nangyari. Habang kumakain pinupuwersa ni Percy mag-usap si Maddie at ang magulang. Sinusubukan ibuking ni Percy ang mga magulang pero tuloy ang pagpapanggap nila Maddie. Tumawag ang kaibigan ni Percy na si Crispin at tinulungan siya sirain ang kotse. Kaso sobrang tibay ng kotse, kaya minaneho ni Percy ang kotse at ibinangga sa puno, nabagsakan pa ng sanga. Noong bumalik siya sa bahay dumiretso siya sa kwarto, sinundan siya ni Maddie para kumustahin. Sinubukan siyang halikan ni Percy pero ayaw ni Maddie dahil baka daw marinig ng magulang niya, kaya pinaamin ni Percy ang totoo. Nagsisinungaling pa rin si Maddie at iniiba ang usapan. Pumayag na mag-TikTok si Maddie, kaso mabilis natapos si Percy. Pagtapos inamin ni Percy alam niya ang tungkol sa usapan nila ng magulang, nagsorry si Maddie at sinabing totoong napamahal na siya. Pero tahimik lang si Percy, nagalit si Maddie. Sinabi ng hindi maintindihan ni Percy paano maging mahirap. Sumagot si Percy sinasayang lang ni Maddie ang buhay kakahinti sa tatay niya sa bahay. Umalis tuloy si Maddie. Matapos ito kinompronte ni Percy ang magulang niya, natigilan na pakialaman ng ganoon ang buhay niya, at hayaan siyang magkamali at magtagumpay ng mag-isa. Malungkot siya dahil sa hiwalayan at bumalik siya sa pagiging mahiyain. Nakuha pa rin ni Maddie ang sirang kotse, at ginamit niya sa paghahatid ng customer. Nangangamba ang mga kliyente sa kotse niya pero pinipilit niya papasukin ang mga ito. Sa pagsisikap sa bar at pagmamaneho nakaipon siya ng sapat para bayaran ang utang. Lumabas siya at nag-celebrate kasama si Sarah at Jim. Ang balita ay lilipat na sila papuntang Florida dahil mahal ang bahay sa New York. Nabigla si Maddie, pero mas nabigla si Sarah dahil nananatili pa rin si Maddie dito kahit na malungkot. Para patunayang masaya siya, nag-uwi siya ng lalaki, pero mas gusto niyang mapalapit sa lalaki kaysa makipag-TikTok di tulad ng dati. Nakita ng lalaki yung laruan ni Percy, daliri dapat ang ipinapasok doon pero may ibang pinasok ang lalaki, pinalayas ni Maddie ang lalaki. Kinabukasan nakita ni Maddie ang sulat sa ama at nagdesisyon mag-move on na. Sinunog niya ang sulat, pinaayos ang kotse, nag-sorry kay Gary at naisipan ibenta ang bahay. Gusto niya mag-sorry kay Percy, pero dedma ang binata, hinanap niya kung saan-saan. Ayaw tumulong ni Jody at Crispin dahil galit pero itinuro ng magulang ni Percy na sa isang party ito. Pumunta si Maddie at nag-sorry kay Percy at pinaliwanag na totoong kaibigan siya. Pero noong tatakas na si Percy, umakyat si Maddie sa harap ng kotse, parang tulad lang ng dati. Tuloy lang sa pagmamaneho si Percy kahit nasa ibabaw si Maddie, madami na siyang nasasagasaan. At nasunog pa ang jacket ni Maddie. Didiretso si Percy sa dagat para patayin ang apoy at lumabas para iligtas si Maddie. Nag-sorry si Maddie kay Percy, umiiyak na pinatawad ni Percy dalaga. Nag-usap ang dalawa tungkol sa plano, tuloy sa Princeton si Percy, at lilipat sa California si Maddie. Magkaibigan ulit sila, binenta ni Maddie ang bahay sa mag-asawang Sarah at Jim, para huwag iwan ang New York. Nagpaalam na si Percy sa mga magulang, nag-aabang si Maddie at ihahatid si Percy sa Princeton sa pagdaan ni Maddie sa California. Inampun na ni Maddie ang aso at nagsimula na sila ng bagong buhay. Subscribe po kayo mga ma'am at sir, malaking suporta po ito sa aking channel. Like and comment din po, salamat.